Ano-ano ang mga ganap sa administrative side ng DepEd schools kapag end of the year na? Automatic pagpatak ng October is mafe-feel mo talaga na busy season na, since dito na finalize ang mga plans for the coming year. Both schools na IUs and non-IU will prepare their annual implementation plan, school operating budget or monthly cash program, and annual procurement plan. Sa mga schools na identified as implementing units, mas double time sila na i-finalize yung mga plans nila since usually deadline ng submission of financial plan at monthly disbursement program for the next year sa DBM is November 15 of the current year. Usually, ito rin na date ang deadline ng mga requests for additional allotments and cash allocations. Sa last quarter of the year din, usually during the month of November, makikita kapag merong mga savings from programs, projects, and activities na implemented the whole year. So dito pinaprocess yung mga requests na use the savings of the schools to cover some PPAs pa rin na unprogrammed or deficit sa budget. Dito rin pwedeng mag-request for monetization of leave credits yung mga admin personnels since identified na if merong mga savings from Personal Services Fund or pwede rin i-request for additional allotment sa DBM. If you're an EU2 sa DepEd, ibang klase naman ang kabisi mo kasi posibleng kapartner ka ni school head mo sa pag-prepare ng mga plans. So yung AIP, SOB or MCP at APP ay posibleng ikaw ang secretary niya. In charge ka sa plotting ng mga PPAs na na-finalize ng school planning team. Ikaw rin ang posibleng mag-plotting ng APP since isa sa mga duty mo is procurement. Kaya ikaw dapat ang may alam sa mga prices ng mga items na need sa mga activities. Plus, ikaw rin ang in charge sa pag-compute ng savings for PPAs, gumawa ng mga requests to use the savings, kasama pa na kailangan mong mag-procure ng mga items yun for your monthly liquidation report or baka ikaw pa ang gumagawa ng whole liquidation report and its complete attachments. Plus, mag-aasikaso ka pa ng personal benefits like salary request ng mga newly hired teachers mo, leave benefits ng mga teachers mo, mag-submit ng kung ano-ano mga activity designs, mag-prepare ng mga DTRs, mag-prepare ng mga RIS, ICS, and RSMI under sa supply or property officer na KRA mo, at kung ano-ano pang mga ipapagawa at i-deadline ni district or division office nyo. O diba, simpleng-simple lang ang mga trabaho natin bilang EU2s pero ang workload very exhausting. Kaya kami dito sa Division of Sultan Kudarat ay talagang nagpapasalamat sa aming AO5 for letting us feel na we are valued and loved. Deserve din nating mga non-teaching personnel na mapansin at mabigyan ng tamang suporta, diba? Marami sa ating kapwa AO2 ay nakakaranas ng sobrang pagod at nagbibigay ng malaking sakripisyo para magserbisyo sa ating mga guro at learners. Kaya mga ka-AO2, deserve din natin magpahinga. Enjoy your holidays!